Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay makakasama natin muli ang ating Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa ilang updates na mahalaga para sa ating mga kababayan. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Sec Dumlao, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi Steph, magandang hapon. Magandang hapon din po sa lahat ng tumusubaybay ng inyong programa. Ayun, Asek, kasi may mga nakita tayo na important updates na nai-highlight po sa pamagitan ng Facebook page ng DSWD. Kaya ito naman po ang aking unang katanungan para sa inyo, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, kasi itong programang ito ay nai-highlight po no, sa isang post ng sa DSWD FB page, itong Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons o RRPTP. Ano po ito at kailan po ito nailunsad at ano rin po ang layunin ng naturang programa? Yes, Steph, tama ka dyan. Ang Department of Social Welfare and Development ay meron na tayong programa tinatawag Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons. Ito pong RRPTP ay isang comprehensive pong programa na nagtitiyak na meron pong sapat na tulong that will support the recovery and reintegration of individuals na traffic or na naging biktima nga po ng human trafficking. Ginagamitan ito ng isang multi-sectoral approach na kung saan nga po merong complete package of services na tumutugon sa pangangailangang psychosocial, social, and economic ng mga kababayan natin na naging biktima ng trafficking in persons. Gayon din po, bilang bahagi ng pagtitiyak ng maayos na reintegration, meron din tayong isinasagawa na awareness building, skills, and capability development. Hindi lamang po noong kliyente o noong individual na naging biktima ng human trafficking, pero gayon din po yung kanilang mga miyembro ng pamilya, even the community where the trafficked persons will eventually be reintegrated. Ito ay pagtitiyak na meron tayong maayos na community-based systems and mechanisms para matiyak po natin yung maayos na recovery ng mga tinatawag natin ng mga victim survivors, and matiyak din po natin na ma-prevent yung pong ibang miyembro pa ng kanilang pamilya at ng komunidad na maging biktima din ng human trafficking. Actually, Ms. Steph, itong RRPTP ay matagal na po natin na ini-implement dito sa DSWD. In fact, ito ay isinasagawa natin bilang bahagi ng ating pong contribution
doon sa Republic Act 9208 or yung Anti-Trafficking in Persons Act na naamyendaan naman ng Republic Act 10364 or yung Expanded Anti-Trafficking in Persons Act ng 2012 and was further amended by Republic Act number 11862 or yung Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. So, nakalagay kasi doon, Steph, doon sa batas na may mandato si DSWD na magsagawa ng mga rehabilitative and protective programs para sa mga traffic persons. ASEC, eto naman po, nabalitaan po namin na nasa 1,400 victim survivors ng human trafficking ang natulungan po sa ilalim ng RRPTP sa unang kalahati pa lamang ng 2025. Gusto lang po namin malaman kung ano-ano po yung mga serbisyong ibinibigay sa mga victim survivors sa pamagitan po ng naturang programa. Well, gaya ng nabanggit ko, Steph, yung RRPTP, comprehensive intervention ito that uses a multi-sectoral approach. So this is not just DSWD providing the appropriate assistance, but tayo po yung nangunguna sapagkat meron tayong sinasagawa na case management. Doon natin natutukoy kung ano yung kaukulang intervention and kung kinakailangan na may provide na assistance. Ang iba pang mga agencies, meron tayong tinatawag case management na case referral pathways. But dito lang po sa ipinaprovide ng DSWD, of course, nandyan yung capacity, of course, nangunguna dyan yung psychosocial interventions. Na kung saan, di ba, mahalaga kasi na may restore natin yung social functioning and ma-facilitate nga yung recovery and reintegration ng ating mga victim survivors. And meron din tayong mga pinaprovide na access sa iba't ibang mga tulong kagaya ng psychosocial, medical, legal, and other support services. Kasi staff, kung gusto nilang mag-pursue ng legal cases against the perpetrators of the human trafficking in case, through human trafficking in persons, pwede natin silang tulungan para makapag-file sila ng kaukulang kaso laban sa mga nagsagawa ng krimen sa kanila. Ganyan din po, of course, yung provision ng opportunities for education, skills training, pati yung matulungan sila na magkaroon ng trabaho. And then, yung ating din pong, sabi ko, yung pwede natin din silang i-refer sa iba pang mga agencies of the national government. Mahalaga rin mabanggit natin dito yung meron tayong temporary shelter. Kasi kapag rescue po natin itong mga victim survivors, dinadala po natin sa ating pong mga centers bago sila matulungan natin na makauwi sa kanila pong mga probinsya. Of course, nabanggit ko na dyan yung mga psychosocial, yung temporary shelter, yung mga support services, and then kung halimbawa, umiwi po nga sila, tutulungan rin natin sila ng pagbibigay ng transportation assistance. And then, yung medical assistance kung kinakailangan na mapagamot natin sila. Kung halimbawa, may mga naranasan sila po na somehow kinakailangan mag-undergo sila ng treatment. And then, of course, yung educational assistance, meron din po tayong ibinabahagi na tulong. Ang mahalaga dito yung sa reintegration process kasi meron tayong economic reintegration services. So, dyan, nagsasagawa tayo ng mga skills training, and then after we capacitate them, of course, we provide financial assistance para makapag-umpisa sila ng kanila pong mga sariling mga pagkakakitaan, or kung gusto po nila magkaroon ng iba pang trabaho, we could also assist them. But again, ang mahalaga dito ay makapacitate muna po natin sila, and then that will facilitate yung pong kanilang eventual reintegration into the community. Ito naman po, ASEC, ang DSWD po ang co-chair ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Kasama po dyan, no, ang Department of Justice o DOJ. Nabanggit nyo kanina yung multi-sectoral approach. Gaano po ba ito kahalaga sa paglutas ng suliranin, no, patungkol sa human trafficking? Alam mo, Steph, doon kasi sa ating kung key results area na protection, recovery, rehabilitation, and reintegration,
of victim survivors ng human trafficking. Napakahalaga yung pakikipag-ugnayan ng DSWD with other government agencies. Yung ibang miyembro din ng interagency against trafficking in persons. Sapagkat may iba't ibang pong mga assistance na ibabahagi ang mga ahensya na ito. And DSWD cannot solely provide for those assistance. Halimbawa lang, yung Steph, yung pagtitiyak na masugpo itong cases ng human trafficking ay ito po ay mandato ng ating mga law enforcement agencies, kagaya ng NBI, ng Philippine National Police, and of course yung pagtitiyak nga din na may maayos ng mga polisiya na makakapag-prevent. Ayun, naputol tayo. We will re-establish po the connection po with ASEC Dumlao. Hold on lang para sa ating mga tagapakinig dahil importante po itong ating paksa na pinag-uusapan dahil sa Ayun, nandito na po si ASEC. ASEC, naputol po tayo. Go ahead po. Yes, as I was saying earlier, may mga iba't iba pong mga mandato ang ibang member agencies ng IACAT. So mahalaga po na magtulong-tulong ang mga ito para again ma-ensure natin na ma-prevent natin yung commission of such crimes, and pangalawa, matiyak na yung nararapat nga po na tulong ay maipaabot dun sa mga victim survivors. That's the reason why there's a multi-sectoral approach in this engagement to again prevent and effectively rehabilitate and reintegrate victim survivors of human trafficking. On other matters naman po, ASEC, tampok po sa Pamilya sa Bagong Pilipinas program highlights na nasa FB page po ng DSWD ang Centers and Residential Care Facilities o CRCFs. Para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay dito sa Ang Pilipinas ngayon, ano po ba itong mga CRCFs na ito? Steph, alam mo, isa pa sa isinasagawa ng DSWD ay pagbibigay nga po ng nararapat na tulong sa mga clients natin na nasa mga centers and residential care facilities. Yung pong ating mga CRCFs, these are alternative form of family care na nagpro-provide ng 24-hour group living na temporary, and syempre, of course, ang priority natin dito ay yung mga mahirap, yung mga vulnerable, and mga individuals and families na nakakaranas ng crisis na kung saan nga po yung basic needs nila ay hindi po ma-provide ng kanila pong mga pamilya o mga kaanak. Kaya meron po tayong mga isinasagawa na alternative family care for a period of time dito sa ating mga CRCS. Actually, Steph, meron na po tayong mga 70 residential care facilities na minamanage ng DSWD. At matatagpuan po ito sa iba't ibang regiyon sa ating bansa. Napakahalaga po ng mga centers na to because each center cater to a diverse population. Meron po tayong mga vulnerable sector, mga senior citizens, mga persons with disabilities, meron pong mga children and women who are victims of abuse, meron po yung mga children na abandoned and neglected, and sila po ay nababahagi ng karampatang tulong dito po sa loob ng ating pong mga residential care centers. Again, ang layunin niyan, of course, ay maprotektahan, ma-rehabilitate yung mga abandoned, mga neglected or abused na mga kabataan, kababaihan, gayon din yung mga persons with disabilities, mga senior citizens, and gayon din yung mga displaced persons, mga individuals and families na nakakaranas ng case. ASEC, ano-ano naman po yung mga serbisyong ibinibigay para po dun sa mga namamalagi po dito sa CRCFs? Yung step comprehensive package of services din yung pinoprovide po natin sa ating pong mga centers and residential care facilities. Of course, meron tayo dyan mga social services, mga home life services, health services, pati nga po yung kanilang edukasyon and psychosocial services ay naibabahagi po dyan, and of course recreational and other cultural activities.
And mahalaga din yung kanilang spiritual enrichment. Again, gaya nga ng nabanggit ko, iba-iba po yung mga assistance na ito provide batay po doon sa pangangailangan ng ating pong mga clients. Kaya mahalaga po yung isinasagawa na case management din ng ating pong mga social workers sa ating pong centers. Sapagkat natutulungan nga natin ito pong mga residents natin na nasa mga CRCS. ASEC, ano-ano naman po yung mga requirements? Kasi nabasa namin dun sa mismong posting po regarding dito sa CRCFs na merong mga requirements for referral na dapat isumite upang mapadali po ang pag-avail ng services mula sa CRCFs. Ano-ano po yung mga ito, ASEC? Yung pong mga residents natin na halimbawa na nabanggit po ng mga disadvantaged, marginalized, yung mga vulnerable na mga individuals, mga pamilya, mga grupo, even mga communities availing services are actually accommodated sa ating pong mga centers. Batay na nga rin doon sa mga pangangailangan nila. Meron kasi, Steph, yung mga rini-refer na mga local government units. Ito naman kasi yung mga LGUs na wala po silang sariling mga centers. Kasi again, sabi ko nga, depende din sa pangangailangan. Kasi kung victims of abuse yan ng mga kabataan, iba po yung residential care center na nangangalaga sa kanila. Hindi natin sila sinasama doon sa mga persons with disabilities. Kasi iba nga po yung focus o iba rin yung attention na ibibigay natin sa kanila. Iba yung pag-manage sa mga pangangailangan po nila. So, again, depende yan doon sa assessment ng ating po mga social workers. Meron din naman po tayo ng mga families and individuals in street situations, yung na-assess, nare-reach out natin sa mga lansangan. Pagkatapos dalhin sa ating pong processing center sa Pasay at ma-assess ng mga social workers at nadetermina na wala na nga po silang iuwian, totally abandoned na sila ng mga kabataan, meron din tayong separate center na kung saan doon naman sila dinadala. There's also a center for the elderly people. Na kung saan, halimbawa, yung Graces, that's a DSWD managed center, and doon rin naman po nadadala yung mga lolo o lola na natin na wala na pong mga pamilya at nag-aalaga sa kanila. So again, diverse clients, separate center, different treatment or management po sa kanila. It's nice to know po, ASEC, na meron tayong mga ganito programa po para matulungan po ang ating marginalized sectors. Bago ko po kayo pakawalan, ASEC, meron na lamang po ba kayong panghuling mensahe para sa ating mga taga-subaybay dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon? Alam mo, Sir, tayo nagpapasalamat sa iyong programa sa pagpapibigyan mo po ang DSWD para maipaliwanag ano itong mga iba pang mga programa at servisyo na ipinapatupad ng DSWD. Maganda na malaman po ng ating mga kababayan na meron po tayong mga centers and residential care facilities na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga kabataan, mga women, older persons, pati mga persons with disability, and mga individuals and families in crisis situations. And maganda rin na maipaalam na sa iba't ibang rehiyon po sa ating bansa, meron tayong mga facilities na nangangalaga sa mga na-abandona, na-abuso ng mga bata, kagaya nga po ng ating Reception Study Center for Children, Haven for Children, Linap Center, Layo ng Kabataan, Marilac Hills, and Hope for Girls. Meron din po tayong mga facilities naman para sa mga children in conflict with the law. Meron tayo yan, yung National Training School for Boys, Regional Rehabilitation Center for Youth. Meron din po tayo yung Youth Center. And meron din po tayo mga facilities para sa mga kababaihan, kagaya ng Regional Haven for Women, Haven for Women and Girls. And meron din po tayong Haven for the Elderly. Meron din po tayong Home for the Aged and yung ating Graces na nabanggit ko. And of course, yung ating persons with disabilities, kagaya ng sa Elsie Gatches, yung sa Amor Village, meron din tayong Sanctuary Center, meron din tayong National Vocational Rehabilitation Center, meron din Rehabilitation Shelter Workshop, and then, of course, yung
halimbawa yung Jose Pabella Center para naman sa mga individual and families in crisis situation. Meron din actually tayo doon sa Region 9, ito yung Processing Center for Displaced Persons. Meron din tayo yung tahanan ng inyong pag-asa, yung Ina Cleaning Center, ito kasing tahanan ng inyong pag-asa o yung TIP. This is in partnership with IACAT, just to link it with the earlier discussion on the Recovery and Reintegration Program for Traffic Persons. So makikita nyo po, lahat ng mga centers natin ay talagang nag-cater or nag-serve sa iba't iba pong mga clients. And dito po makikita nyo na iba't ibang programa at solution ang ipinapatupad po natin para matugunan yung unique na pangangailangan po ng ating mga clients. So if you know of anyone who is in need of appropriate intervention o yung nangangailangan po ng tulong, maaari niyo po sila i-refer sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD o makipag-ugnayan po sa aming pong mga field offices or satellite offices para po yung mga kababayan natin na nangangailangan ay matulungan po natin sa pamamagitan po ng ating mga centers. And with that po, maraming salamat po, ASEC, sa pagsama niyo po sa amin muli dito sa programa. Sa uulitin po, mabuhay po kayo. Maraming salamat. At atin pong nakasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development, kung saan binigyan niya po tayo ng updates patungkol sa mga programa, o pinakilala po niya sa atin ang mga programang Reintegration Program for Traffic Persons o RRPTP at itong mga Center and Residential Care Facilities o RCFs. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pamahagi ng 1,099 na unit ng housing units sa San Pablo City, Laguna. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Beneficiaryo ng nasabing murang pabahay ay ang mga naapektuhan ng development and construction ng PNR South Long Haul Project Segment 2 to 7. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi nitong layunin ng ganitong mga pabahay ay walang maiiwan na mga kababayan natin at may pagkaloob sa kanila ang tahanang may dignidad. Sinabi ng Pangulo na magkakaroon din ng isang 3 palapag na mababang paaralan sa nasabing pabahay, isang daycare center na may dalawang silid-aralan, isang multi-purpose covered court na may training area, livelihood training center, community police at tricycle terminal sa nasabing syudad. Ang bawat unit ay may kabuang 27.35 square meters total floor area. Pakiusap lang ng Pangulo, sana'y maalagaan ang kanilang bagong tahanan at panatilihing malinis ang komunidad. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya ang pakiusap na lang sa inyo, alagaan naman ninyo ang mga tahanang ito at mahalin ninyo ang inyong komunidad. Magtulungan at pairalin ang malasakit sa bawat isa. Panatilihing malinis, ligtas at maayos ang St. Mark's. Nagulat mula dito sa lalawigan ng Laguna para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga mamumuno ng Independent Commission for Infrastructure kumpleto na. Mabilis na pag-aksyon sa mga sumbong ng taong bayan, ipinangako ng mga miyembro nito. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Pinangalanan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Justice Andres Reyes Jr. bilang chairman ng Independent Commission on Infrastructure. Ito ang kukumpleto sa mga mamumuno ng ICI kasama sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at CPA Rosana Fajardo bilang miyembro ng komisyon.
Ayon kay Pangulo Marcos, kilala si Reyes sa pagiging tapat at pagiging patas nito at mayroong magandang record ng pagbibigay hustisya sa mga mangangailangan. Ngayong araw, agad anya magpupulong ang tatlo para sa pagpapatatag ng komisyon. Balak anya ng mga ito na araw-araw magpulong upang mapabilis na makausad ang investigasyon ng pamahalaan, lalo't batid anya ng mga miyembro nito na hindi dapat mapanis ang impormasyong ipinaabot ng mga Pilipino kaugnay sa mga maanumalyang flood control project at infra project sa gobyerno. In agreement that we have to move very quickly and we have to get something done as quickly as possible. Hindi pwedeng mapanis lahat nitong information na binigay ng taong bayan doon sa isumbong mo sa Pangulo. Kaya sabi namin, bilisan na lang talaga ninyo. Don't know if they plan to hold hearings in public. It's all up to them. What I want to stress here is that the independent nature of this commission. Hindi kami makikialam sa trabaho nila. In our discussions with them, they also said, may we make suggestions, may we make proposals so as to the procedure for bidding, for all these contracts, para hindi na maulit ito. And of course, I said, we're perfectly open to that. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tinukoy ng Malacanang ang malawak na karanasan sa reforma ng mga institusyon at malalaking organisasyon ang tatlong individual na itinalagang maging bahagi ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sina dating Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson at SGV Country Managing Partners Rosana Fajardo bilang mga miyembro ng ICI na mag-iimbestiga sa flood control projects ng pamahalaan. Magsisilbi namang special advisor at investigator ng panel si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, itinalaga ang tatlo dahil sa kanilang napatunayang kakayahan, integridad at malalim na familiarity sa infrastruktura, pananalapi at institutionalize o institutional reform. Maliban sa dekadang karanasan na maaaring ibahagi ni Singson ng manungkulan noon bilang DPWH Chief, ay may kaalaman din ito kung paano magdisenyo, mag-procure at magpatupad ng mahalagang proyekto, lalo't naging head din siya ng Bases Conversion and Development Authority. Isa namang public accountant at leader ng SGV si Fajardo na tumulong sa public at private sectors para iwasan ang fraud, palakasin ang governance at makalikha ng mas accountable na institusyon. Sa kabilang dako, kinilala ni Pangulong Marcos ang pangunguna ni Magalong sa institutional reforms ng law enforcement nang magsilbi itong Deputy Director General ng Pambansang Pulisya at dating Direktor ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Bureau of Internal Revenue o BIR tiniyak ang suporta sa mga itinalagang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Ang kabaulat ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Buo ang suporta ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga kumakatawan sa Independent Commission for Infrastructure ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ito ng pagkakatalaga, kina Rogelio Singson, dating DPW Secretary, at Rosana Fajardo, Managing Partner ng SGV & Co. bilang commissioners, at si Baguio City Mayor Benjamin Magalong naman bilang Special Advisor ng komisyon. Ayon sa BIR, handa silang makipagtulungan sa ICI sa pagtitiyak na ang buwis ng bayan ay nagagamit ng tama. Sa panig naman ito, tiniyak ng ahensya na gagamitin ito ang lahat ng kapangyarihang ipinagkaloob ng batas para habulin at panagutin ang sinumang nagnanais gamitin ang kaba ng bayan para sa pansariling interes. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, makatutulong ang binuong Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pagbabalik ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa Public Works Program ng Pilipinas. Ang ICI ang naatasang mag-imbestiga sa umano'y anomalya sa mga proyekto gaya ng flood control projects. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, mahusay na nakaposisyon ng ICI para sa sistematikong reforma sa pagpapahusay sa pamahala at kahusayan sa malalaking proyekto. Dagdag ng PCCI, ang ICI ay isang malakas na senyales ng political will ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang infrastructure anomalies. Welcome naman sa Federation of Philippines Industries ang pagbuo sa komisyon na naaayon nila sa matagal na pagtulak para sa malinis at rules-based market na nakasusunod sa Philippine National Standards. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, 3 opisyales ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sangkot sa maanomalyang flood control projects, opisyal ng sinibak sa pwesto. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Tuluyan ang sinibak sa serbisyo ang 3 opisyal ng DPWH na sina Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Chief of Construction Division JB Mendoza at Accountant 2 Juanito Mendoza matapos mapatunayang guilty sa mga kasong disloyalty, grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ayon kay DPWH Secretary Vivencio Dizon, ang 3 ay dating nakatalaga sa Bulacan 1st District Engineering Office at nasangkot sa irregularidad sa ilang mga flood control projects sa lugar. Bukod sa pagkakatanggal sa trabaho, sila rin ay habang buhay na di na maaaring humawak ng posisyon sa gobyerno, mawawala ng retirement benefits maliban sa leave credits at kakansilahin na rin ang kanilang civil service eligibility. Sa kabila naman ito ay nakahanda pa rin ang DPWH para sa paghahain ng kaukulang kaso, kriminal at sibil laban sa mga nasabing personalidad. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sinimulan na ngayong araw ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang proseso para bawiin ang pera mula sa mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi sapat na makulong lang ang mga taong nasa likod ng pagbaha sa bansa, bagkus ay marapat din aniyang maibalik ang bilyon-bilyong pera ng taong bayan na naninakaw ng mga ito. Kaya naman, makikipag-ugnayan ang kalihim sa Anti-Money Laundering Council para i-freeze at i-forfeit ang mga ari-arian ng mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Sinabi pa ni Dizon na lahat ng masasampahan ng criminal case ay may kaakibat na reklamo sa AMLAC. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Bureau of Internal Revenue o BIR, katuwang na ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa investigasyon sa flood control scandal. Balikan natin si Mary Ann Bastasa para sa balita. Makikipagtulungan na ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa Anti-Money Laundering Council sa kanilang tax fraud audit kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Nakipagpulong na si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. kay AMLAC Executive Director Matthew David kung saan tinalakay ang magiging koordinasyon ng dalawang ahensya para matukoy at mapanagot ang mga kontratista, opisyal ng pamahalaan at mga pribadong individual na posibleng sangkot sa naturang issue. Ayon kay Commissioner Lumagi, may kakayahan ng AMLAC na
pusisiin ng bank transactions sa mga kumpanyang iniimbestigahan habang ang BIR naman ay magsasagawa ng pagsusuri sa kanilang income at tax records. Sa oras anyang hindi magtugma ang yaman at bank records sa kanilang tax payments, malinaw na may kaso ng tax evasion. Dagdag pa ni Lumagi, nakikipag-ugnayan na rin sila hindi lamang sa AMLA kundi pati na sa DPWH, COA, LRA, LTO at iba pang ahensya ng gobyerno para masigurong kompleto ang investigasyon. Sa ngayon ay ongoing na ang parallel investigation ng BIR matapos na pangalanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang top 15 flood contractors. Lumawak pang investigasyon makaraang lumabas din sa pagdinig ng Senado at Kamara na meron pang mga ghost projects ang hindi maipaliwanag na yaman ng ilang mga kontratista at individual. Pagtitiyak ni Commissioner Lumagi, walang makakalusot dahil lahat ng revenue streams at assets ng mga sangkot ay huhukayin at sisilipin. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng Regional News. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 6 na milyong pisong halaga ng environmental projects maipatatayo sa sakop ng Tumawini Watershed Natural Park sa lalawigan ng Isabela. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Masigurado alalo pa ang maprotektaran ti masakupan ti Tumawini Watershed Natural Park di Isabela kalpasan nga aprobaran ti Protected Area Management Board wenno PAMB ti 6 million pesos agatad ti environmental projects. Iti meeting ti board na aprobaran ti panangipaay ti sagay sa milyon pesos agatad ti proyekto kadagiti innom a barangay ti Tumawini ken Kabagan. Maaramat dayto iti panagpaaramid ti solar powered street lighting ken water system projects. Dito nga impaganatgot ni board chair ken Regional Executive Director Gwendolyn Bambalan ti DNR Region 2 ti kinapatag ti panag-invest kadagiti maawagan kas environmentally sustainable projects kadagiti protected area. Sana lang ang maited dagitoy ti kangruna na masapol dagiti komunidad. No di ket makatulong pa iti local economic development. Babaan daytoy mapapigsapa ti climate resilience ken ma-address dagiti environmental challenges nga inggapo ti climate change. Ti pondo ti proyekto katagapo iti Protected Area Retained Income Account, ti Integrated Protected Area Fund, wenno ti birok mismo tinasao a Protected Area aglalo ket naamuan a manipod 2022 aging 2025 at daan daytoy ti birok a nasurok 76 million pesos a naggapo kadagiti entrance ken user fees, special use agreements in protected areas fees, surcharges ken forest charges. Manipod syudad ti Tuguegarao dayti ni April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City, mga SUC sa Cordillera apektado sa 2026 budget cuts. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
Apektado dagiti state universities and colleges iti panakakisa iti pondo a may latang kadakwada para iti tawen 2026. Daytoy ket kalpasan nga simmango ti Commission on Higher Education sa House of Representatives para ti panakatalantan iti budget ti ahensya. Naalarma dagiti estudyante ti Cordillera gapot may basar ti datos dagiti state universities ken colleges iti Cordillera ti Karaman kadagiti katakkelan ng biktima ti nakarong panakakisay iti pondo para iti 2026. May basar tinakalap ti National Union of Students of the Philippines Cordillera ti National Expenditure Program para ti 2026 ket innam manipod ti pitong state universities iti makisayan iti nagdakkel a pondo. May basar iti 2025 General Appropriations Act kumpara ti 2026 National Expenditure Program. Kadaklan ta Mountain Province State University iti adan iti budget cut nga 66%. Sumaruno ti University of Abrang adan ti 48% budget cut. Apayao State College nga adan ti 21% budget cut. Kalinga State University 15%, Benguet State University 46%, ken kastamatan iti University of the Philippines Baguio. Umap-apela dagiti grupo ti estudyante iti liderato ti Commission on Higher Education adeng ganda kumati arungay dagiti estudyante ken manursuro nga imbes nga kisayan kat nayunan da pa iti pondo dagiti SUCs ken sigraduen nga amin nga estudyante iti Cordillera ket agnumar ti free accessible ken quality education. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Department of Social Welfare and Development o DSWD Undersecretary Dayan Cahipe binisita ang Project Lawa at Binhi site sa Catanduanes. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rosie Nieva. Pinanginota ni DSWD Undersecretary Dayan Cahipe ang on-site inspection ka nagpapadagos ng mga inisyatiba kan Project Lawa at Binhi sa Catanduanes. Kaibanan ang mga personahe gikan sa DSWD Bicol, nagbisita si Yusek Cahipe sa Communal Gardens asin Small Farm Water Reservoir sa mga barangay kan Santa Rosa asin Rojas Vica kung saan mainit sindang sinabat kan mga benepisyaryo. Sigum sa ahensya, naaayon ang inisyatibang ini sa national agenda ni President Ferdinand Marcos Jr. na pakusugo ng food security asin magbilog ning matatag na self-reliant communities urog na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Pigpapahiling man subuot kay ni ang dedikasyon ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na baguhon ang pananaw sa social protection asin na bako sana komo sarong reactive safety net kundi komo sarong maagap asin sustainabling puwersa na nagpapakusog sa mga komunidad sa paagi kan lokal asin makapangyarihang solusyon. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Police Regional Office 7 kinilala bilang top-performing PRO sa bansa. Atin naman pakinggan ang balita ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Giila ang Police Regional Office 7 isip top-performing unit sa 18 ka mga Police Regional Offices sa tibuok nasod sa gipahigayon nga Unit Performance Evaluation Rating sa buwan sa Hulyo ning kasamtangang tuig. Nagkakuha og 87.136 points ang PRO 7, diin mas taas kini itandi sa naklabang buwan sa Hunyo, diin nakakuha kini og 86.018 points. Gisundan kini sa PRO 11 nga nakakuha og 80.923
points, samtang anaa sa ikatulo nga pwesto ang PRO6 nga adunay 80.236 points. Lakip sa mga gibasehan mao ang administrative compliance ug operational readiness sa usa ka Police Regional Office Unit. Si PRO7 Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan midaig sa iyang mga sakop gumikan sa ilang way puas nga commitment aron makabot ang maong kalampusan. Gipasalig usab sa pamunuan sa kapulisan sa Rehiyon 7 ang padayon nila nga pagtuman sa misyon sa PNP sa pagsiguro sa kaluwasan, kahapsay ug kalinaw sa tibuok rehiyon. Dinhi sa dakbayan sa Sugbo, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. DSWD Kalahi Seeds nag-turnover ng mahigit sa 800,000 pesos na halaga ng road project sa New Washington, Aklan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Marian Grace Erenieta. Nag-turnover sang 800,000 pesos nga bilis ang road project ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Kalahi Seeds Program sa Barangay Ginbaliwan, New Washington, Aklan. Ginpangunahan na DSWD 6 OIC Assistant Regional Director for Operations, Catherine Joy Lampreya ang pag-turnover sa proyekto. Gimpahayag ni OIC ARD Lampreya nga ang proyekto kabahin sang commitment sang ahensya para sa pag-uswag kakaayuhan sang pumuluyo. Makabenepisyo sa bago nga 71-meter concrete road project ang masobra sa 800 ka panimalay, lakip ang mga mangunguma, estudyante kag katigulangan. Naggikan sa Iloilo, Marian Grace Aranyata para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mahigit 100 4-piece beneficiaries sa Davao del Norte sumailalim sa iPanalo Digital Financial Literacy Orientation at tumanggap ng mobile phones kasabay ng breakthrough ceremony ng 100 exiting households. Narito ang kabuang ulat ni Maselda Salia mula sa Davao. Malampuson nga gihimo sa Department of Social Welfare and Development Field Office kon DSWD Field Office 11 pinaagi sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps ang pagpangapud-apud og 150 ka mobile phones ug orientation sa digital financial literacy sa mga benepisyaryo sa Tagum City, Davao del Norte dungan sa gihimong breakthrough ceremony den formal nga gi-turnover sa lokal nga kagamhanan ng 100 ka exiting households alang sa post-intervention efforts. Gihimo ang Davao Region Leg Caravan sa iPanalo ang kinabukasan din tumo nga tudluan ng mga benepisyaryo sa paggamit sa digital applications sa e-wallet sama sa GCash aron nga ala sa pagpadala og kwarta, pagbayad og bills ug tigom aron nga masakto ang pagdumala sa ilang cash grants ug malikayan ang cash card phoning. Gihimo ang pugay tagumpay kun breakthrough ceremony di migraduar ang mga 100 ka benepisyaryo sa 4Ps. Ang iPanalo ang kinabukasan at pugay tagumpay klaro nga pagpamatuod sa padayon nga misyon sa 4Ps nga maghatod og kabag-uhan ngadto sa lig-on o malambuon nga panginabuhian sa matag pamilyang Pilipino. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamodasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salia mula sa Davao. Dadako naman tayo sa Butuan. 2 high-ranking Communist Terrorist Group o CTG sa Caraga Region na aresto. Karagdagang 2 sumuko. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano.
Malampusong na aresto ang nalista isip high-ranking communist terrorist group sa managlahing law enforcement operations, samtang laing duha pa ang mitahan sa otoridad. Malipayong gibalita ni PNP Caraga Director Police Brigadier General Marshal Mariano Magistrado IV ang pagkaaresto sa top 3 most wanted nga si alias Jasper, 29 anyos, kanhi Vice Team Leader sa Sandatahang Unit Propaganda Squad 1, Platoon Banglas. Lain pang nasikop sa kapulisan sa Carmen Municipal Police Station og 36 Infantry Battalion 4th Infantry Division Philippine Army, kining si alias Nico, 49 anyos, kanhi commanding officer sa nahuyang na nga Guerrilla Front 30. Gidayeg usab ni RD Magistrado ang voluntaryong pagtahan nila alias Papa Lobe, 53 anyos, Regional Coordinator sa Kilusang Mayo 1, ug alias Jose, 29 anyos, Squad Leader ug Medic sa Squad 2 Alpha sa Regional Centro de Gravidad. Kalampusan kini matod pa sa mga paningkamot sa gobyerno nga masustene ang kalinaw sa rehiyong Caraga. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dumako naman tayo sa Marawi. PhilHealth BARM ipinakilala sa mga miyembro at partners nito ang bagong benefit packages ng YAKA program. Narito si Malik Mambuay para sa balita. Gulala na Philippine Health Insurance Corporation rin na PhilHealth Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao Health Provider Forum at Gilpano Pimbara ng mga ospital ag rural health unit sa Lanao del Sur ag Marawi City. Miambitiara sangkot wa kalilimurcho katatamanan ko health benefit ag uapya kikilala sa bago benefit packages abituan sa yaman ng kalusugan o dinaya kapa program para kung mga membro ag ugupayan. Ayang tap sangkot sa forum na adan katukaw yung mga ugupaw PhilHealth so kapya agi iking gulalan ko mga bago programa serbisyo a PhilHealth para ko mga membro ron. Tumira pa sang kuto amiyalo ya kalilimurcho Vice President PhilHealth Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao si Daguruan Makaramon Jr. Amigay sa panguyat ko dumira pa sa kalilimuluto ay no senyen ari para dua PhilHealth sa kapagupinyan kung makakikinanglan ko serbisyo ran. Gibo si Malik Mambuay po sa Marawi City, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nagpataw ng mas mataas na terminal fee ang operator ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA nitong linggo, isang taon pagkatapos nilang kunin ang pamamahala sa operasyon ng paliparan. Sa isang pahayag, sinabi ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na inayos ang mga terminal fee sa unang pagkakataon pagkalipas ng 20 taon para panatilihin ang operasyon at upgrade ng airport.
Halos dumoble ang Passenger Service Charge o PSC na kilala ding terminal fee sa 750 piso mula sa 550 piso para sa mga international departures. Ang terminal fee naman para sa mga domestic departures ay tinaas sa 370 piso mula sa 200 piso. Simula nang kinuha ng NNIC ang operasyon ng paliparan nitong nakalipas na taon, sinabi ng kumpanya na nakabigay na ito ng 48.3 billion pesos sa gobyerno, kasama na ang paunang bayad na 30 billion pesos, kung saan ang 82% ng kinita ay dumiretso mismo sa gobyerno. Nakatanggap ang NAIA ng 51.7 million na pasahero mula pa noong Setyembre 14 ng nakalipas taon, mas mataas ng 6% year-on-year at nakapagsagawa ng 283,771 flights. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kabila ng hamon ng pandaigdigang merkado, nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas matapos magtala ng 5.6 na bilyong dolyar na balance of payments o BOP deficit sa unang 6 na buwan ng taong 2025. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umabot sa 2.6 na bilyong dolyar ang deficit sa ikalawang quarter ng taon, kasunod ng pagbaba ng foreign investment at mas malaking pagpapautang ng mga lokal na bangko sa mga dayuhan. Gayunpaman, positibong binigyan diin ng BSP ang current account deficit ay bahagyang lumiit dahil sa mas mataas na kalakalan ng mga produkto, palatandaan na nananatiling masigla ang domestic demand. Dagdag pa rito, ang mas malaking pag-angkat ng bansa ay itinuturing na indikasyon ng lumalakas na konsumo at pangangailangan sa gitna ng patuloy na paglago ng ekonomiya. Ang BOP ay sukatan ng daloy ng pera papasok at palabas ng bansa. Mahalaga itong kasangkapan sa pagsusuri ng kalakalan, pamumuhunan at ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas sa buong mundo. Sa pamamagitan kasi nito, masusubaybayan ng pamahalaan at Bangko Sentral ang kalagayan ng ekonomiya at makapagpapatupad ng mga polisiya para mapanatili ang kakatagan ng piso ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalawig ng Department of Transportation o DOTR ang kontrata nila sa Japanese firm na Sumitomo Corporation para sa rehabilitasyon at pagmintina ng Metrorail Transit Line 3 o MRT3 ng 2 pang taon. Sa isang pahayag, sinabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na umaasa sila na masisiguro ang ligtas, mapagkakatiwalaan at mabisang serbisyo para sa mga Pilipinong mananakay. Pinirmahan ang kasunduan sa karagdagang 2 taong rehabilitasyon at pagmintina ng MRT3 ni Lopez at Sumitomo Corporate Officer at General Manager Takeshi Noguchi. Sakop nito ang lahat ng mahalaga sa MRT3 system upgrades at repairs, pati na rin ang patuloy na operational reliability. Sinabi ng DOTR na layunin ng mga pagpapabuti sa MRT3 na magbigay ng mabisa at maginhawang serbisyo, mabawasan ang glitches at breakdowns at mapaiksi ang travel time. Nakumpleto ng Sumitomo Corporation ang systems rehabilitation para sa MRT3 noong Disyembre taong 2021 na may patuloy na maintenance services hanggang Oktubre ngayong taon. Simula nang hinawakan ng Japanese firm ang rehabilitasyon at pagmintina ng rail line noong 2019, nadagdagan ang mga tren ng MRT3 line mula sa pinakamababang 7 noong 2018 sa pinakamataas na 22
noong 2022. Nagawa din nilang magpatakbo ng nasa 20 tren kapag peak hours. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Habang tinatrabaho ng Pilipinas ang pagpapalawig ng renewable energy o RE sa bansa, pinaliwanag ng Department of Energy o DOE na hindi nito tinutulak ang paghinto ng coal mine operations. Sa isang panel discussion sa Economic Journalists Association of the Philippines Energy Forum, pinaliwanag ni Energy Undersecretary Mylene Kapongkol na hindi pwedeng iutos ng DOE ang paghinto ng coal mining, subalit kinukonsidera nito ang ibang malinis na teknolohiya at materyales na pwedeng gamitin sa iba't ibang proyekto. Nitong nakalipas na linggo, ibinahagi ni DOE Director for Energy Policy and Planning, Michael Sino Cruz, na tinitignan ng gobyerno na pag-aralan ang epekto ng pagsasara ng mga coal mine at planta. Ayon kay Sino Cruz, hindi nila pwedeng ipasara ang mga coal mines sa bansa dahil mayroong tinatawag na green metals na ginagamit sa ibang proyekto sa enerhiya kagaya ng baterya at electric vehicles o EVs. Ang green metals ay mga mineral katulad ng copper, nickel, lithium, cobalt at iba pang rare earth elements na sinusuportahan ang paggawa ng RE technologies. Samantala, una nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kinukonsidera ng ahensya ang potential exception sa coal moratorium. Ipinakilala ang coal ban noong 2020 para mabawasan ang coal reliance sa energy consumption at bigyan ng espasyo para lumago ang RE growth sa generation mix. Subalit ipinunto ni Garin na kailangan pa rin ang uling para sa baseload power. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas nitong Lunes, ika-15 ng Setyembre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 57 piso at 12 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 piso at 53 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 2 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 34 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 piso at 53 sentimo. Nasa 67 piso at 2 sentimo ang euro, 41 piso at 28 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 23 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Hindi pa tapos ang season para kay Filipina tennis star Alex Ayala. Pagkatapos kunin ang kanyang kauna-unahang titulo sa World Tennis Association o WTA 125 ditong nakalipas na linggo sa Guadalajara, napalawig ni Ayala ang kanyang winning streak sa SP Open sa Sao Paulo, Brazil. Subalit natapos ang takbo ng 20 anyos na si Ayala sa quarterfinals kung saan natalo siya 6-4, 6-1 laban kay Janice Chen ng Indonesia para mahinto ang kanyang 7 larong magkakasunod na panalo. Gayunpaman, patuloy ang makasaysayang taon ni Ayala kung saan pagtutuunan niya na ng pansin ang mga torneo sa Asia. Kung walang pagbabago, inaasahan na lalahok si Ayala sa Jingshan Tennis Open sa China na nakatakdang tumakbo mula Setyembre 22 hanggang 28. Ang Jingshan Tennis Open ay kabilang sa WTA 125 circuit. Ayon sa WTA, ang mga serye ng WTA 125 series na kinabibilangan ng Guadalajara 125 at Jingshan Tennis Open ay itineo para sa mga WTA players at mga talentadong bagong players ng pagkakataon para linangin ang kanilang karera at umakyat sa pinakamataas na level ng WTA Tour. Ang mas mataas na level ng WTA Tour ay ang WTA 250, WTA 500 at WTA 1000 events kung saan ang mga numero ay sumasalamin sa ranking points na ibinibigay sa mga kampiyon. At ang nasa pinakatuktok ay ang Grand Slams na Australian Open, French Open, Wimbledon at US Open na binibigyan ng 2,000 ranking points ang mga nagwawagi. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpahiwatig ng kanyang pagkalungkot si Boxing Hall of Famer Manny Pacquiao sa pagpanaw ng kanyang dating kalaban at fellow boxing great na si Ricky Hatton na namatay nitong linggo sa edad na 46. Sa isang pahayag, sinabi ni Pacquiao na hindi lamang na magaling na boksingero si Hatton sa ibabaw ng lona, kundi matapang at mabait na tao sa buhay. Dagdag ng 8th Division World Champion na ang katapangan ni Hatton ay lagpas pa sa boxing. Nagtapat sina Pacquiao at Hatton noong taong 2009 na tinawag na The Battle of East and West kung saan pinabagsak ni Pacquiao si Hatton sa second round para kunin ang light welterweight title. Dahil sa panalo ay nakuha ni Pacquiao ang corona bilang 6th Division World Champion bago makamit ni Pacquiao ang kaisa-isang 8th Division Champion sa boxing. Bago magretiro sa 2012, nakapagtala si Hatton ng 45 panalo na may 32 knockout sa loob ng 48 laban. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng Magnolia ang serbisyo ng kanilang bata at promising na big man na si Xavier Lucero habang kandado na si Juan Gomez de Leaño sa kanilang koponan kung saan patuloy ang pagpapalakas ng mga koponan para sa pagbubukas ng PBA 50th season. Pagkatapos ang ilang linggong spekulasyon na sa kinabukasan ng 6'7" forward, nagkasundo ang Hotshots at si Lucero kung saan pumirma ang University of the Philippines standout ng 2 taong kontrata. Lumabas na si Lucero ang isa sa mga armas ng Magnolia simula pa noong nakuha siya ng koponan sa isang trade sa Northport, lalong-lalo na't nasa rebuilding phase ang koponan sa ilalim ng kanilang bagong head coach na si L.A. Tenorio. Nabalita na nagkaroon ng interes ang mga koponan mula sa ibang bansa sa 26 anyos na forward bago ito nakapagkasunduan sa Magnolia. Kasama sa pirmahan ay sina team manager Alvin Patrimonio, Tenorio, Lucero at ang kanyang ahente.
Isa rin sa nakipagkasunduan sa kanyang koponan ay si Gomez de Leaño na pumirma ng 3 taong kontrata sa Converge, ang koponan na pumili sa kanya bilang second overall sa katatapos lamang na rookie draft. Inaasahan na dadalhin ng 6'1" playmaker ang kanyang karanasan sa koponan na susi para sa pangarap ng Fiber Xers na makakuha ng titulo. Sasamahan ni Gomez de Leaño sina Justin Arana, Justine Baltasar, Shawnee Winston at Alex Stockton. Isa rin sa mga pumirma ng extension ay si Richie Rivero ng Phoenix. Pagkatapos ang mga bali-balita na ililipat si Rivero, nagkasundo ang Fuel Masters at si Rivero na nakikitaan bilang core ng koponan sa ilalim ng kanilang bagong head coach na si Willie Wilson. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, sa pagdiwang ng ika-68 kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inanunsyo ng Philippine Sports Commission o PSC ang donasyon nito ng 2,000 sports balls sa Office of the President para pasiglahin ang grassroots sports development sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Kabilang sa donasyon ay 1,000 volleyball mula sa Federation Internationale de Volleyball o FIVB at ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF, 500 basketball mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP at 500 footballs mula sa Philippine Football Federation o PFF. Sinusuportahan ang inisyatibong ito ang bisyon ng Pangulo para sa bagong National Sports Development Program na kanyang binanggit sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA noong Hulyo 28. Sa pakikipagtulungan ng Department of Education o DepEd, layunin ng PSC na ipakilala muli ang sports clubs, inter-school competitions at intramurals sa pampublikong paaralan para siguruhin ang maagang access sa mga oportunidad sa atletika at gabayan ang mga batang talento sa buong bansa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news.
Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada na ating mga chika. Itinanggi ng kapuso actress na si Bea Alonzo ang balitang engaged na sila ng kanyang current partner na businessman na si Vincent Co. Ayon sa balitang kumakalat online, di umano'y engaged na raw si Bea kay Vincent. Sinasabing nag-propose si Vincent at nasaksihan nito ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Pero sa isang panayam sa telebisyon noong Setyembre 13, tahasang pinabulaanan ni Bea ang chismis na iyan at sinabi niya na wala siyang dapat kumpirmahin o pabulaanan at nais niya panatilihing pribado ang kanyang personal na buhay. Kahit na masaya siya, sinabi niya ring wag nang maghintay pa ang publiko ng ikangay grand reveal dahil nais niyang mag-focus muna sa self-development, partikular sa kanyang mga negosyo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inamin ng kapuso actress na si Joyce Ching na nauwi sa hiwalayan ng relasyon niya noon sa kapwa niya aktor na si Christopher Martin dahil sa immaturity. Sa isang panayam kay Tito Boy Abunda, sinabi ni Joyce na nabuo ang love story ni na Joyce at Christopher sa seryeng Twin Hearts ng GMA kung saan sila ay nagkatambal sa tinatawag ng love team na Chris Joy. Ayon kay Joyce, lumalim ang kanilang relasyon dahil sa madalas silang magkasama sa trabaho at sa mga eksena na kanilang ginagawa sa naturang show. Naramdaman nila na masyado pa silang bata noon para seryosohing harapin ang isang relasyon at hindi pa nila naiintindihan kung saan iyon patungo. Sa ngayon, parehong masaya ang dalawa at may sarili-sarili ng pamilya. At si Joyce nga ikinasal sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Kevin Limon noong 2019 at nagkaroon sila ng isang anak na babae noong 2024. Samantala nagpakasal naman si Christopher sa girlfriend niyang si AC Banzon noong 2022 at meron na din silang anak na babae. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Matagumpay na idinaos nitong Setyembre 12 ang paglulunsad ng isang coffee table book na 50 Years of Metro Manila Film Festival, 5 dekada. Sinesigla sa 50 na ipinagdiwang ang kasaysayan ng MMFF sa loob ng 5 dekada. Ginanap ang event na iyan sa Manila International Book Fair 2025 kung saan dumalo ang mga opisyal ng naturang award, giving body at ilang mga personalidad sa showbiz. Kabilang sa mga nakatanggap o unang nakatanggap ng libro na yan ng coffee table book ay ang mga Hall of Famers ng MMFF na kagaya ni ng national artist na si Ricky Lee at si Judy Ann Santos. Tinanggap naman ni Lotlot De Leon ang parangal para sa kanyang yumaong ina, ang national artist na si Nora Honor na may pinakamaraming Best Actress Awards na nakuha sa kasaysayan ng festival. Nagpahayag ng pasasalamat si Lotlot sa patuloy na pagpupugay sa sining
sining ng kanyang ina at sinabi niyang sana'y magsilbing inspirasyon ang buhay ni Nora. At nag-share din si Judy Ann Santos na itinuturing na youngest Hall of Famer ng kanyang mga karanasan sa MMFF at sinabing hindi niya inakala na aabot siya sa ganoong parangal. At makikita sa cover ng libro ang mga icon tulad ni na Vilma Santos, Christopher De Leon, Vic Soto, Dolphy at marami pang iba. Naglalaman din ito ng mga litrato ng mga national artists at may 6 na chapter na sumasaklaw sa kasaysayan, evolution at iba pang aspeto ng MMFF. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ating kasamang si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Sasalamatan din natin syempre ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media page, account o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.